Halos 7,000 mga school buildings ang napagawa. Bahagi ito ng Social Infrastructure Program ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., katuwang ang DPWH at DepEd. We knew that peace to our people will be found in the businesses launched, in the jobs that were created, the schools, the new hospitals that were opened, the farms that were irrigated, the roads that will be constructed. Sa bagong Pilipinas, pinatitibay ang mga paaralan para sa ligtas na kinabukasan ng Malalayong mamamayan. ospital sa mga probinsya. Yan ang problema ng mga nakatira sa kabundukan. Pero dahil sa bagong programa ng Department of Health, abot kamay na ang hinihiling nilang serbisyong medikal sa pamamagitan ng Purok Kalusugan. Dito sa Hilongos, Leyte, pangunahing problema ng mga taga-Purok ay ang regular na pagpapacheck up. Pero dahil sa Purok Kalusugan Program, 2 beses sa isang linggo kung sila ay puntahan ng mga doktor at nurse. Mayroon ding libreng check-up para sa mga buntis. Malaking tipid para sa kanila, lalo na sa pamasaheng aabutin sa 200 makapunta lang sa bayan. This is a demonstration of Wirecast. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Isayos ang inyong mga orasan, 6 na minuto makalipas ang 3:00 ng hapon.
Dole at your service sa bagong Pilipinas. Hatid sa inyo ng Department of Labor and Employment. Katuwang ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang Dole at your service sa bagong Pilipinas. Ipagbibigay alam ang mga polisiya, programa, mga serbisyo at mabilis na tugon sa mga issue at problema sa sektor ng paggawa. Makabayang paglilingkod para sa kapakanan at proteksyon ng manggagawang Pilipino. Dole at your service sa bagong Pilipinas. Dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Samahan ninyo ang DOLE sa pagtalakay at pagbibigay ng solusyon sa mga isyu at usapin sa larangan ng paggawa. Maraming salamat. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Magandang hapon po, bagong Pilipinas. Ako po ang inyong lingkod, Ray Sampang. At muli po kaming nag-iimbita sa inyo sa isa pang episode ng Dole at your service. Ika-13 episode na po natin ito. 13th episode na and still going strong dito sa ating Dole at your service sa bagong Pilipinas. Talagang mabilis ang takbo ng oras at panahon. Nasa ika-4 na araw na po tayo kaagad ng Abril. Kailan lang? Last week, March, no? Ngayon is April na. Ganun po kabilis. Exciting ang ating mga episode ngayon dahil ang pag-uusapan natin ay talaga naman po, talagang pag ito ang pinag-uusapan kung minsan, mainit na usapin ito. No po. Pero ang madalas na tinatanong kasi sa social media, pati na rin sa ating mga mambabatas, ito pong minimum wage hike at wage hike. Ulitin ko ha, minimum wage hike at wage hike. Pero bago yan, babatiin ko muna ang ating kasama dito sa programa, ang ating officer in charge, Chief ng Media and External Relations Division ng Department of Labor and Employment, Information and Publication Service. Magandang hapon po, Ma'am Carla San Diego Malabanan. Magandang hapon po, Sir Ray. At syempre sa ngalan po ng ating Director Len Pineda ng Dole Information and Publication Service. Isang mainit na hapon po sa ating mga tagapakinig ngayon pong unang Biyernes ng Abril. At isang pagbati na rin po sa ating sa lahat ng ating mga masugid na taga-subaybay. Nagpapasalamat pa rin po kami, Sir Ray, no, sa PBS dahil binibigyan nyo po ng plataforma ang Dole upang mas maihatid pa po natin yung ating mga iba't ibang mahalagang balita at kaganapan na may kinalaman naman sa trabaho at paggawa. Ayan, kasama nyo po kami tuwing Biyernes ng hapon mula alas 3 hanggang alas 4 dito lamang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, DZRP 738 at Radyo Pilipinas World Service sa ilalim pa rin ng Presidential Broadcast Service. At para reminder na rin po sa ating mga tagapanood at tagapakinig, sasagutin po natin mamaya ang ilang mga tanong tungkol sa usaping sahod. Kaya huwag po kayong bibitaw. Diba? Mainit yan. Mainit na usapin yan. Yes. Dahil sa Dole, walang imposible. Yun, dahil sa Dole, walang imposible. Kaya hindi rin imposible na masasagot ang mga katanungan ninyo ngayong araw na ito patungkol sa wage hike. Ano? Naku, talagang pag wage hike, mainit ang usapin yan. Pero ngayon, Ma'am Carla, kasama natin ang ating Deputy Executive Director ng National Wages and Productivity Commission o NWPC na si Deputy Executive Director Pia Charmaine O. De Jesus. Ayan. Magandang hapon po, Director De Jesus. Magandang hapon po, Sir Ray, Carla, at sa inyong mga tagapakinig at tagapanood. Maraming salamat po for inviting the National Wages and Productivity Commission to this program. It's indeed our pleasure to have you here dito sa ating live studio, and sa pagkakaalam ko, this is the first time na mag-studio live guesting, si Director, ang ating putihing director. Talaga naman, parang baptism under fire niya, no? Fire, Sir Ray, ayan. Sige, medyo mo naman tinatakot mo naman Medyo mainit ang usapan dahil wage hike pa, Sir Ray. Pag-uusapan natin, ano ba ang mandato? Di ba? Yan, unahin muna natin yun. Ano ba ang mandato ng NWPC? At paano pinag-uusapan ang pagtataas ng minimum wage dito sa ating bansa? At Director Pia, simulan po natin ang talakayan. Paano nga ba? Ano nga ba ang NWPC at ano ang papel nito pagdating sa pagtatakda ng mga minimum wage? Sige po. Salamat, Sir Ray. No? Ang National Wages and Productivity Commission or NWPC ay isang attached agency po ng Department of Labor and Employment. Ito ho ay nilikha sa pamamagitan ng isang batas, ang RA 6727,
At meron ho itong dalawang pangunahing mandato. Ang unang mandato po nito ay itakda po ang minimum wage sa lahat po ng rehiyon. Maari pong sa bawat rehiyon, maaring sa level ng probinsya or by industry na tinatawag natin. And at the same time, magpalawig po ng konsepto ng productivity or produktibidad sa ating mga negosyo, particular na po sa ating micro, small, and medium enterprises. So yun po ang dalawang pangunahing mandato po namin, pagtakda ng minimum wage at pagpapalawig ng konsepto ng productivity. Okay. Ayun. DEDP, pagdating naman po dun sa mga pinapatupad natin na mga minimum wage sa ating mga rehiyon, kamakailan po inaprubahan po ng ating board yung minimum wage sa Bicol. Yes. Ayan. Maaari niyo po bang sabihin sa amin kung ilan na po ba yung mga rehiyon na nagkaroon ng minimum wage hike sa pagdating po sa ating mga kamanggagawa po tsaka mga kasambahay? Oo. For the 2024 and 2025 round, ang lahat po ng ating 16 Regional Tripartite Wages and Productivity Board, Carla, ay nakapaglabas na ng minimum wage order para sa mga manggagawa sa pribadong sektor. So ito ay in the amount of 21 pesos to 75 pesos kada araw para sa mga nasa pribadong sektor. At para naman sa mga kasambahay, meron ng 12 regional boards ang naglabas ng wage order for domestic workers. And yung increase po ay in the amount of 500 to 1,750 kada buwan. Kada buwan. Kada buwan. Yun po siya. Okay, pero ngayong 2025, ilang rehiyon po ang inaasahan nating magtataas ng sahod? May mga kasalukuyan bang minimum wage review at consultation sa mga regions? Kung matatandaan ho natin, Sir Ray, no, nung nakaraang Labor Day celebration, nagbigay ng direktiba yung Pangulo na gawing regular yung pag-review ng minimum wage orders ng ating mga regional boards, no. At itong direktiba ng Pangulo ay isinabuhay naman ng NWPC at ng RTWPBs. Katunayan, katulad nung sinabi ko kanina, 16 na regional boards ang nakapaglabas ng wage order para sa private sector at 12 naman for kasambahay. Yun hong pag-review ng ating minimum wage ay yung pagsisimula ng ating minimum wage determination process ay ginagawa ng ating mga regional boards 2 months before the anniversary of the existing wage order. Kung bibigyan ko ho kayo ng halimbawa, kunyari sa NCR, ang anniversary po ng kanilang wage order ay mangyayari sa July 2025. Ibig pong sabihin ng anniversary, ito ay yung ika-isang taon kung kailan naging effective yung kanilang last wage order. At dapat po, 2 buwan bago yung July na yon, bago yung kanilang anniversary, ay simulan na po nila yung review ng kanilang minimum wage order. So inaasahan po natin for 2025, ang mauuna pong magsagawa ng review ay ang National Capital Region at tinitingnan natin na mangyayari ito around May of this year. At magkakasunod-sunod na po yung mga rehiyon dahil po iba-iba po yung timing ng issuance ng ating mga wage orders. Okay. Pagdating naman po, DED, sa proseso sa pagpataas po ng ating minimum wage sa isang rehiyon, ano po ba yung proseso na sinusundan po natin sa NWPC, ma'am? Carla, nabanggit ko kanina na yung NWPC ay nilikha ng isang batas, yung RA 6727. At ang proseso or ang istruktura ng pagtatakda ng minimum wage ay alinsunod sa batas po na yon. Siguro magandang linawin din yung ilang aspeto, no? Unang-una, gusto kasi natin, Sir Ray, correct din yung misconception na ang gobyerno ang nagtatakda ng minimum wage. Gusto natin ipaliwanag sa lahat na ang minimum wage setting ay isinasagawa ng isang tripartite body. Ibig sabihin, kasama po ng gobyerno ang hanay ng manggagawa or ang mga labor, ang mga workers, at hanay ng mamumuhunan or employer sa pagtatakda ng minimum wage. Sila po yung bumubuo ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. So, ang nangunguna po rito ay ang DOLE. Siya po ay ably assisted ng DTI at NEDA at may tig-2 kinatawan or representante ang ating workers and employers. Yun yung una kong gustong maintindihan ng mga nanonood sa atin at nakikinig na hindi solely gobyerno ang nagsiset ng minimum wage. Ikalawa, meron tayong sinusunod na proseso sa pagtatakda ng minimum wage.
year in and year out, minomonitor ng ating mga regional boards kung ano yung kalagayang socio-economico sa kanilang mga rehiyon. Okay. Para nila malaman kung nararapat na bang magtaas ng minimum wage. Ngayon, para po sa ating mga tagapanood or tagapakinig, malalaman nyo ho kung nagsimula na yung minimum wage process kapag nakakita na ho kayo ng anunsyo sa dyaryo Alright. na magkakaroon ho ng isang public hearing. Kasi yung public hearing po ay required po yon bago makapaglabas ng minimum wage, ang minimum wage order ang isang rehiyon. So, magkakaroon po yun ng anunsyo, magpapublish ng anunsyo. After 15 days, dapat pong mangyari yung public hearing. So, meron pong mga tanong dahil may mga rehiyon po tayo na kalat-kalat yung mga probinsya. Okay. So, ang requirement po under our rules, isang public hearing lamang ang isasagawa, ngunit maaaring mag-conduct ng maraming public hearings. Kunyari sa Iloilo may public hearing, sa Guimaras pwedeng magka-public hearing, sa Bacolod pwedeng magka-public hearing, pero ito ay dapat mangyari sa loob ng 45 days from the first public hearing. 45 days. And then, kapag katapos po nung huling public hearing, meron pong 30 days ang board para po mag-deliberate. Ibig sabihin, sila po ay mag-uusap. Ano ang nakuha ninyong pulso mula doon sa mga public hearings, sa mga consultations, and from there, they will deliberate po kung kailangan nilang maglabas ng isang wage order. Alright. Nais po nating linawin na kapag nag-deliberate ang board, hindi ibig sabihin na maglalabas siya ng wage order. Okay. Maari po siyang magdesisyon kung sa tingin niya po ay kailangang itaas o magkaroon ng aumento sa pasahod, maglalabas siya ng isang wage order. Pero kung sa tingin niya ay hindi pa ito nararapat, ang ilalabas niya po ay isang resolution. Alright. At itong wage order po na ito or resolution, ito po ay iaakyat sa NWPC for affirmation, Sir Ray. Ibig sabihin, titingnan po ng NWPC kung sinunod ng regional board yung proseso na nagkaroon ng malawakang konsultasyon, nagkaroon ng public hearing, sinunod yung mga timelines, lahat ng proseso. And once affirmed by the commission, the go signal is given to the board to publish it. Alright. May isang tanong lang ako. Doon po sa consultation na nababanggit nyo, malawak ang consultation. Does that include the employers? Yes, sir. Ang consultation, sir, kahit sino po pwedeng konsultahin ng board. Kadalasan ho, itong mga kinukonsulta nila ay iba ring government agencies. Like, alam naman po natin na kada tataas yung presyo ng bilihin. Naghihingi po ng taas sa pasahod. No? So they consult, for example, the Department of Agriculture para malaman kung meron bang ini-expect na pagtaas pa sa presyo ng bilihin. It can also be the Department of Energy, sir, kung tataas yung kuryente. Or yung crudo, gasolina, or may pagtataas ba po ng pamasahe. So ganun po ang nangyayari sa consultations. Kadalasan po, yung ating mga employers, ating mga workers, or yung may mga petition na tinatawag na magbigay ng aumento sa pasahod, ini-invite po sila sa ating public hearings para makapagpahayag po sila nung kanila pong damdamin or naiisip tungkol po sa pagtataas ng sahod. Alright. Siguro isang tanong na lang. Ganito po kasi, pag sabi kong talagang pag-wage ang pinag-uusapan. Alright, may sinasabi kasi siya, pag hindi na-aprobahan ang request for salary increase, lalabas ang isang resolution. Yes. Kapag na-aprobahan, magdidesisyon na, may wage order na, di ba? Opo, tama. What is the usual na nagiging circumstances na para ma-lead na hindi ma-aprobahan ng isang wage increase? Ng regional board po. Ng regional board. Hindi naman po sa hindi maaprubahan, pero ang naging desisyon po marahil ay hindi pa nararapat ng panibagong aumento. Baka i-delay. Oo. Pwede pong sa resolution na yon, sir, pwede po, Sir Ray, no, pwede nilang ilagay doon na sa ngayon nakikita namin na sapat pa yung sahod, maaring ang board ay magdesisyon na sa loob ng 3 buwan or 6 na buwan, mag-review kami ulit. No? Nangyari ho ito, ang malinaw na halimbawa nito, sir, ay nangyari sa Bicol. Ito lang, no? Alam ho natin na ang Bicol ay tinamaan ng typhoon Carla, no? At sila dapat ay naglabas ng wage order around the last quarter of this year. Marami talagang nag-abang yan po ng taga Bicol. Tapos ang nangyari doon, sir, naglabas ng resolution yung board na base sa kanilang assessment na may suporta po ng employers and workers ay hindi pa kaya
ng ekonomiya ang panibagong wage increase. So they decided na after 3 months, sisimulan po nila ulit yung proseso ng pagre-review. At yun nga po ang nakakatuwa, after 3 months, ginawa po nila yon at nakapaglabas po sila recently ng bagong wage order. Maganda, sir, dun sa discussion po ni DED, Sir Reno, yung magandang makita natin na talagang siya, whole of Yes. society. Government approach, Whole of government, kasama Tapos may natin yung society, ibang private sector. ang department, pero tripartite, sir, kasama ang workers, kasama ang employers. Diba? Alright, pero ito lang. Kasi syempre may regional wage board, di ba, may national, ganito. Pero may pinupush sa Kongreso at saka yung mga mambabatas natin na across the board. Applicable ba yan? Yung across the board na yan? Sa ngayon, sir, yung mandato natin ay nakaangkla po sa 6727. No? Wala pong mandato ang ating Regional Tripartite Wages and Productivity Board na magbigay ng across the board wage increase. No? Gusto ko rin, siguro Sir Ray, gusto ko lang ding ibahagi sa lahat na yung system po kasi natin ng minimum wage setting ay decentralized, or ibig sabihin, isinasagawa po ito sa mga rehiyon. Base sa kung ano yung kasalukuyang socio-economic condition doon sa region na yun. At ito ay alinsunod din sa nangyayari sa international arena. Katulad po sa ASEAN, karamihan po ng ASEAN countries ay decentralized minimum wage system setting din po. Sila, okay. Yes. Ayun. Alright, so yun. Kasi sinasabi nila, pag parang yung across the board, nationwide din yan, parang ganon. Na hindi katulad ng yung may mga regional consultations ito. Pag sinabing across the board, lahat ng pangkalahatan na. Yes po. Sa atin, sir, ang across the board po, lahat mabibigyan ng aumento. Yes, oo. Sabihin, sa ngayon po kasi, yung wage order natin, ang covered lang po niya ay minimum wage earners. Pero pag across the board, even yung may mas mataas na ranggo, even mabibigyan. yung mga supervisors, mabibigyan. Yun, hindi equally sabihin beneficial sa lahat. Yes. Kasi kung mataas na yung sweldo mo, okay. Marami. Okay, sige. Marami pa sana ako tanong. Pero hindi, diretso muna tayo. Inyo pong narinig, na yung kasalukuyan po natin tinatalakay yung pagtataas ng sahod ng ating mga minimum wage workers. Para po sa maraming detalye tungkol sa usaping sahod na ito, magbabalik po ang Dole at your service sa Bagong Pilipinas. Makalipas ang ilang paalala. Sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., prioridad ng DOTR ang pagsasagawa at pagpapalawig ng mga kapasidad ng mga paliparan sa labas ng Metro Manila. Gustong gawing international airport sa mga paliparan ng Lawag, Kalibo at Cotabato. The underlying logic to our infrastructure development is economic efficiency. We are opening up all gateways to mobilize goods and services at less cost and in less time, and ultimately to drive the economy forward. Maayos sa sistema ng transportasyon tungo sa mas maunlad na bansa. Sa bawat sundalo, piloto at mandaragat ng ating Armed Forces of the Philippines, isang matatag at modernong sandatahang lakas ang ating pangako para sa bayan at para sa ating kinabukasan. Sa suporta ng BCDA, nagkaroon ng makabagong kagamitan, sasakyan, barko at pasilidad ang ating Armed Forces. Lalong pinapatibay ang ating depensa at pinapalakas ang ating seguridad. All of these while faithfully complying with one of its major mandates of permitting its earnings to fund the modernization of the Armed Forces of the Philippines. The BCDA has contributed 59.71 billion pesos for the equipment, weaponry, vehicles, vessels, and structures used by our armed forces. Mula sa modernong armas hanggang sa makabagong infrastructures, tuloy-tuloy ang ating pagsulong upang tiyakin ang kaligtasan ng bansa at ng bawat Pilipino. Isang matatag na sandatahang lakas, isang ligtas na bayan. Ito ang Bagong Pilipinas. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Doon po kami nakatuon. Paano ka namin mapapabuti ang buhay ng higit na nakakaraming Pilipino? Yan po ang bagong direksyon ng reclamation. Tituladong lupa para sa mangingisda. Ito ang isa sa magagandang plano ng Philippine Reclamation Authority. Ang ating pong ahensya, ang ating pong opisina ay patuloy po na nagmo-monitor sa mga reclamation project. So sa ganon,
makakakuha tayo o makukonfiscate natin o magiging forfeiture po ang magiging desisyon ng ating opisina at ito ay papangalan natin ang titulo sa Philippine Reclamation Authority o sa gobyerno at nang sa ganon ay ma-declare ito bilang isang non-alienable and disposable lands. Dahil mas pinaigting ng PRA ang pagbawi sa mga lupang pagmamayari ng bansa, inaasahan na sa taong 2028 na sa 200,000 hanggang 300,000 pamilyang Pilipinong walang sariling lupa ang mabibiyayaan. Kabilang dito ang mga kababayan nating mangingisda. Sa nagbabagong Pilipinas, tuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Full support ang pamahalaan sa mga kababayan nating OFW na nagbabalik sa Pilipinas. Isa sa mga patunay dyan ang dating OFW na si Alma Millares. Siya ngayon ay isa ng trainer sa events management sa tulong ng TESDA. Pag-uwi ko po from Taiwan, kumuha po ako ng scholarship from TESDA. Yun po yung Events Management Services NC3. So last year po, 2023, nag-graduate po ako sa Trainer's Methodology Level 1. After the assessment, nakapasa ako. Inabsorb naman po ako ni AMEC, the Ago Medical and Educational Center, para po maging trainer nila sa events management. Bilang OFW, hindi ko na po iisipin pang bumalik sa ibang bansa para magtrabaho dahil meron naman po palang ino-offer dito sa atin na magiging madidevelop yung skills mo sa pamamagitan ng TESDA. Sa mga katulad ni Alma, nakaalalay ang Administrasyong Marcos para sa kanilang bagong simula, pagbalik sa Pilipinas. Ang nagbabalik-bayang mga OFW kasama ng kanilang pamilya ay sinusuportahan nating mabuti upang maging maayos ang kanilang bagong simula dito sa bansa para makakuha ng magandang trabaho o di kaya makapagtayo ng negosyo. Mas malawak, mas accessible at mas modernong pasilidad. Ang bago na gagawin natin under the Marcos administration ay yung Cebu International Container Port Terminal. 25 ektaryang reclaimed land ang nilaan para rito at lalaniman pa ito bilang paghanda sa mas malalaking barko. Ito'y para na rin matugunan ng matagal ng problema sa pantalan. Sa bagong Pilipinas, asahan na ang pagpapayabong ng ekonomiya hindi lang sa Cebu, kundi maging sa buong Kabisayaan. Noon, apektado ang klase dahil sa evacuation. Hindi na ngayon, dahil ito sa mga pinapatayong mga intended evacuation centers mula nang maupo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Within the past 2 years, almost 100 evacuation centers have already been built. While in January of this year, we started the operations of our Disaster Response Command Center, which shall serve as a central hub for the government's disaster response efforts. Mas dadami pa ito dahil sa Likas Pinoy Centers Act na isinabatas ng Pangulo. Sa bagong Pilipinas, infrastrukturang pangkaligtasan ang prioridad ng pamahalaan. Handa ka na ba para sa iyong susunod na biyahe abroad? Tara na't bumiyahe mula sa Clark International Airport, ang bagong international gateway ng bansa. The world-class design of the new Clark International Airport Terminal has earned international recognition. It is hailed by the UNESCO Prix Versailles as one of the most beautiful airports in the world. Clark International Airport, ang susi sa mas mabilis na biyahe, mas malawak na oportunidad at mas maginhawang paglalakbay. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Dahil sa DOLE, walang imposible. Po tayo sa DOLE at your service sa Bagong Pilipinas. Tayo po, kasama pa rin po natin si NWPC Deputy Executive Director Pia Charmaine De Jesus. Ma'am DED, magandang hapon po. Ayan. So tuloy po tayo sa ating diskusyon, DED, Sir Ray. Gaano naman po ba kadalas sa DED Pia nire-review yung ating minimum wage, yung sahod sa ating mga regions po? Katulad nung nabanggit ko kanina, Carla, no, year in and year out ay nagmo-monitor yung ating mga regional boards kung ano yung nangyayari sa kanilang mga region para malaman nila kung kailangan ng magtaas or magbigay ng aumento sa minimum wage. Pero yung actual na review ay nangyayari 60 days bago yung anniversary ng existing na wage order. Dito naman yung public consultation. Dito na yung wage consultation, public hearing, deliberation, at pag-issue na ng wage order. Yes. So talagang 2 months before the anniversary, sir,
DED. Tinitingnan na natin, no, kung talagang itataas na ba, kailangan na bang magtaas. Ayun. Oo, kasi ang layon sana natin, pag dumating yung anniversary ng wage order, a day after that, ay sana effective na yung bagong wage order para hindi magkaroon ng gap, kumbaga, para tumaas agad yung sahod ng ating mga manggagawa. Kaya sinisimulan natin ng 2 buwan na mas maaga yung review ng wage order. Alright. Pero may posibilidad ba na magkaroon nga ng nationwide wage increase? Yung power na yun, sir, na magkaroon ng isang nationwide wage increase ay nasa kamay po ng Kongreso. Ang huling national minimum wage po ay nangyari bago naipasa po yung Wage Rationalization Act ng 1989. At ang DOLE naman po, lagi nitong sinasabi na ito ay kumikilala sa wisdom at karanasan ng Kongreso. And if it deems necessary na maglabas po ng isang batas to grant a national minimum wage increase or a nationwide minimum wage increase, we will implement it po, similar to what we are doing for RA 6727. But also, as part of our mandate, kami ho ay nagbibigay ng technical input sa Kongreso at sa tanggapan ho ng Pangulo kung ano ho yung magiging epekto nung malawakang increase sa pasahod, kunyari sa negosyo, sa employment, for example, na inaalagaan po natin, and even po sa inflation or pagtaas po ng presyo ng mga pangunahing bilihin dito sa ating bansa. Sige, marami talaga maraming factors to take in, inflation, ano pa yung mga geopolitical issues na nangyayari ngayon, ay pati yung tariff ni Trump, kung ano pa. marami pwedeng pag-usapan, pero Carla, sige, ano ba yung natin mga katanungan? Yung pag-review natin ng sahod, DED, meron tayong criteria po na sinusunod. So, pwede ba nating ma-share sa ating mga, para mas maintindihan po ng mga nakikinig sa atin, ano ba yung mga batayan na yun? Sige. Yung criteria po na ginagamit, Carla, doon sa pagtataas ng minimum wage ay nakabase din sa batas. RA 6727. Meron tayong 10 criteria, pero kung ito ay isa-summarize ko po para mas madaling maunawaan ng mga nakikinig sa atin or nanonood, 3 po yung binabalanse palagi ng ating mga regional boards when they increase the wages. No? Una, ano ba yung pangangailangan ng manggagawa at ng kanyang pamilya? That's one. Pangalawa, may kakayahan ba yung industriya or yung employer o yung namumuhunan na magbayad ng increase? At pangatlo, ano yung requirements ng development dun sa region? So, yun bang pagtataas ay makakasuporta ba yun sa development ng particular na region kung saan gagawin ang pagtataas na yun? So, lahat ng criteria na ito ay may katumbas na mga datos kasi while kinikilala natin yung wisdom din or karanasan ng board na mag-deliberate kung magkano yung magiging sahod, naniniwala tayo na mas magiging epektibo ito kung nakaayon ito or nakabase ito sa datos. So, nakikipag-coordinate tayo, for example, sa NEDA, sa TTI, sa Philippine Statistics Authority, ano na ba ang poverty threshold ngayon? Magkano ba ang average wage? Kasi yung average wage, nagpapakita rin po ito nung kakayahan ng employers kung magkano po yung kaya nilang ibayad. Ano ba yung lagay ng inflation ngayon? Mataas ba ito or mababa? Paano naman yung mga investment sa mga region? So lahat po yun, Sir Ray, tinitingnan po yun ng ating mga regional board. So may kakayahan po yung secretariat ng regional board na buuin yung picture, socio-economic picture sa rehiyon na yon, at yun yung ginagamit ng board when they sit down to deliberate kung kailangan na bang maglabas ng panibagong wage order. Alam mo, Ma'am Carla, pinapakinggan ko lang si DED. Yes, sir. Parang kung ako yung nasa wage board, hindi ko alam kung napakahirap na trabaho pala niyan, ano? Napaka-demanding na trabaho ng ating ng ating regional wage board. Ginagawa nila. Oo. Pero ganito kasi madalas natin naririnig na hindi pag wage increase DOLE lang ang nagdi-decide niyan, di ba? DOLE lang 'yan, ganito ganyan. Hindi naman nila talaga kinakausap ganito etc. DOLE. Pero hindi pala sa proseso ng pag-uusap natin ngayon with DED, napakaraming ahensya both from the private and public sector. Ang kasangkot dito, no? Ang may say dito. Public, private, sir, workers and employers kasama. Ayun. Kaya nga minsan anong reaction ng wage board, may bisa national sa regional, pag sinasabing
ang liit naman ng increase. Parang hindi naman sapat. Kasi sinasabi, di ba, ang isa sa mga kino-consider, sapat ba ito para mabuhay? At saka yung mga dapat na nakikita pang ibang mga challenges tulad ng inflation, tataas ang pamasahe, etc. etc. Minsan marinig natin yung question, yung reaction ng mga tao. Parang ang liit naman yan. Parang hindi naman sasapat yan. Ano ang nagiging reaction dyan? Ang nagiging reaction po natin dun, sir, lagi tayong bumabalik ho dun sa intention ng law, no? May pagkilala ho tayo na may pangangailangan yung mga workers at kanilang mga pamilya. Ngunit, nangangailangan po kasi ng balancing act doon sa level po ng regional boards. Katulad po nung nabanggit ko kanina, merong 3 pangunahing criteria na tinitingnan. At yung hinaing na magkaroon ng mas mataas na sahod, naintindihan po natin na galing ito sa hanay ng ating mga manggagawa. But we also have to balance it with the capacity of the employers to pay. May kakayahan ba yung employer na magbayad? At the same time, makakatulong ba sa ekonomiya ng rehiyon kung saan yung gagawing pagtataas? Kung masyadong malaki or kumbaga lampas doon sa sinasabi ng datos, yung ibibigay na minimum wage increase. So parang totoo pala yun, Ma'am Carla, no? Pag sinabing, sige, tataasan namin ang sahod nyo, pero magbabawas kami ng trabahador. So parang totoo, parang may basihan yung ganung mga pahayag, no? Kung pagbabasihan natin yung mga kondisyon, yung mga considerations na binabanggit ni DED. Yes, Alright. Sige, Ma'am Carla. Ayun, isa din po DED sa mandato po ng NWPC, yung pagpapalakas po nung tinatawag nating productivity naman po sa hanay ng ating mga manggagawa. Ano po ba yung papel ng NWPC at ano po ba yung mga ginagawa natin tungkol doon? Salamat, Carla. No? Kadalasan kasi pag sinabing NWPC, nakafocus na lang sa minimum wage. Meron pa pala. Oo, nakakalimutan yung mandate ng productivity. No? So ang NWPC, bukod sa in charge po siya sa pagsiset ng minimum wage, pinapalawak niya rin po yung kaalaman or kakayahan ng mga ng mga negosyo or ng mga enterprises na magpatupad ng productivity initiatives. So sa amin po, Sir Ray at Carla, no, meron tayong mga ginagawang technical assistance and free trainings para sa ating micro, small, and medium enterprises. So kadalasan, ngayon po meron na po tayong around 25 plus na training modules na dinideliver through our regional tripartite wages and productivity boards. Ito po ay ladderized, no? So maari pong pumili yung enterprise kung ano yung gusto niyang training na i-avail base po sa pangangailangan ng kanyang negosyo. Ano po ba yung mga training na mga examples po na pwedeng ma-avail ng ating mga negosyo? Kunyari, dun sa mga basic trainings natin, yung kumbaga, kung sa hagdan yan, yun yung step 1. No? Yung basic training is basically an orientation. Ano ba yung values or culture na dapat meron ng isang productive employee? Kasi of course, importante na may kultura ng produktibidad. No? Nung COVID, inilabas din namin yung module on mental health. Kasi nakikita namin na nung nag-work from home tayo, marami sa ating mga workers ang dumanas din ng mental health concerns. Meron din tayong survey on business continuity. Anong mangyayari? Kunyari, lalo na ngayon, mainit yung usapin ng lindol. No? Anong mangyayari sa negosyo pag wag naman sana magkaroon ng lindol? Paano magpapatuloy yung negosyo na yon? So we have business continuity. We also have service quality. Kung kunyari po kayo ay nasa hotel and food businesses na kadalasan nagkakaroon tayo ng customer complaints, ano gagawin ng negosyo or ng manggagawa? Kunyari may customer na nag-complain, bibigyan kayo ng hindi magandang review sa Facebook. How would you appease or how would you reach out to that customer so he or she becomes an ally at ibenta yung negosyo mo instead na sirain ka sa social media, for example. So, yun yung marami siya, Carla, pero yun yung example ng mga trainings na binibigay natin. Talagang nakatuon siya, Sir Ray, no, DED sa pagpapalakas ng ating mga negosyo para i-ensure na hindi talaga sila mawawala sa sirkulasyon ng kanilang. And we also believe din kasi, Carla, na kapag productive yung isang kumpanya, mas marami siyang customer, mas marami yung kita niya. Kung ito ay nasa industry, mas konti yung pagkakamali sa production, konti ang reject sa trabaho, konti ang reworks. So mas nagkakaroon siya ng mas mataas na savings or revenue. And we think na if an enterprise is productive, mas may kakayahan siyang magbigay ng karagdagang sahod sa kanyang mga manggagawa or
look into the concept of gain sharing or kung productive yung worker, kumita ang kumpanya, yung extra kita pwede nating paghatian. At yung worker, makakapag-uwi siya ng mas malaking sahod, ang kumpanya mas makakaroon siya ng mas malaking kita. So, ganun. Kasi yung efficiency ba Yes. nung proseso, it will always save you money, yung efficiency, di ba? O yung savings na yon, pwede mong ipamigay na yon doon sa mga workers mo. At yung mga tinatawag na CBA, no? Kapag may union na involved dito. Okay, sa gobyerno naman CNA. Alright, sa ating mga taga-subaybay, sagutin naman natin ang ilang mga katanungan. Ito na po, papasok na. Nako, ito na yung mga katanungan ng ilan nating mga netizens. Handa na ba sagutin ni DED? Go ahead, go ahead, ma'am. Ayan, DED, meron po tayong na-receive na tanong mula kay Mr. Christopher Velas mula sa Facebook po natin. Yan, nag-message siya sa atin. Ang tanong niya po tungkol pa rin sa minimum wage hike. How about Calabarzon, ma'am? Especially the cities. Meron na po ba tayo? Ano po ba yung anong tawag din? Level? Ano na po ba tayo sa wage hike process? Hello, Christopher, no? Yes, Tama, Christopher. Hello, Christopher. Hindi kita kilala. Pero ang Calabarzon ay naglabas na siya ng ang latest na wage order niya ay nilabas niya na noong September 2024, bago lamang. At actually, yung wage order ng Calabarzon or yung wage increase niya ay ibibigay niya in 2 tranches. Yung unang tranche, ibig sabihin, ibinigay niya ito nung katapusan ng September at yung pangalawang tranche na bubuo dun sa increase ay binigay niya lamang nitong April 1. 2025. Recently lang. Yes, sa halagang 20 to 35 pesos, depende kung ikaw ay nasa agriculture or non-agriculture sector. Ayun pala. At related doon na DED sa sinabi niyo po yung sa tranches. So, minsan po kasi ganun yung paglalabas natin, no ma'am? Meron tayong first and second tranche. Ito naman po, galing pa rin po sa Facebook, bakit wage hike, tungkol sa wage hike sa Bicol na recently po natin na pinasa, bakit sa December pa po yung isa o yung second tranche? Bakit po ba may tranches pa pagdating sa wage hike, ma'am? Sige. So yung sa Bicol kasi, ang binigay nilang latest increase ay in the amount of 40 pesos. So tama, ibibigay siya, Carla, in 2 tranches. Yung una is upon effectivity, at yung ikalawa ay sa December 1, 2024. Nabanggit ko kanina, di ba, na ang Bicol region ay sinalanta ng Typhoon Christine. At dahil dito, naglabas ng resolution yung board noong bandang November ng 2024. So nakikita namin na noong nag-deliberate ang board para magkaroon ng panibagong increase, yun yung naging agreement within the board para bigyan ng kaunting espasyo yung mga employer na paghandaan yung magiging wage increase. No? So maaaring noong nagkaroon ng deliberation, hindi kayang ibigay biglaan yung 40 pesos, kaya nag-decide ang board nung sila ay nagde-deliberate na hatiin ito sa dalawa at magkaroon ng spacing. So nangyayari siya, no, meron pang ibang mga regions na merong tranches at pagkilala ito doon sa kakayahan ng employer na magbayad ng karagdagang wage increase. At ang importante dito, DED, no, na ibibigay nila kung kailan effective yung first and second tranche ibibigay. Yes, at sinasabi po natin sa mga regional boards na kung kayo ay magkakaroon ng tranches, ito ay dapat mangyari sa loob ng 1 taon. Hindi siya dapat tatawid ng ibang taon para ma-enjoy nung manggagawa yung wage increase niya within a year's time. Okay. Pero bago lahat, gusto ko munang linawin sa tulong na rin ni DED yung definition ng minimum wage sa usapin ng pagbibigay ng sweldo. Kasi mukhang yung iba kasi ang ibang intindi ginagamit na ceiling yung minimum wage, no? Okay, DED, pakipaliwanag nga ano ba talaga ibig sabihin ng minimum wage? Yan ba minimum wage, ano yan, yung flooring o yung ceiling? Sige po. Salamat, Sir Ray, no? Kasi isa rin yan dun sa malaking misconception na lagi naming ina-address, no? Ang minimum wage is the floor wage. No? Kumbaga sa Pilipino, ang floor ay sahig. So, dapat wala na hong mas baba pa sa sahig. So, ang minimum wage ay ang floor wage. So, wala hong manggagawa na dapat sumahod ng mas mababa sa minimum wage. Pinoprotektahan po ng minimum wage yung mga manggagawa na halos
walang kakayahan, maaari pong hindi sila organisado, wala ho silang skill, kaya wala ho silang kakayahang mag-bargain for a higher salary, no? Ang kadalasan hong misconception, imbis ho kasi natratuhin siya na floor or sahig, ginagawa ho siyang ceiling. So lagi ho nating sinasabi ang minimum wage ho para ho siya dun sa mga hindi organisado, yung mga walang skill, maaaring kaunti lamang po ang kaalaman pagdating sa edukasyon. At ang pangunahing layunin ho nun ay protektahan po sila from undue low pay or labis na mababang pasahod. So, kung kayo ho ay may karanasan, kayo ho ay skilled, kayo ho ay professional, dapat po mas mataas sa minimum wage ang inyong kinikita. Alright. Ayun, yun. So, DEDP yan, napakarami po namin natutunan dito sa ating usapan po. At sana po mas mahaba pa yung time, pero konti na. Ayan. So, sa punto pong ito, hihingaan na po namin kayo ng mensahe para sa ating mga taga-subaybay. Sige. Unang-una, Carla, salamat sa inyo ni Sir Ray for inviting us, no? At least na ipaliwanag namin pleasure, yung mandato ng NWPC na may kinalaman sa minimum wage, lalo na sa productivity, no? Again, siguro ang mensahe ko lang sa lahat, unang-una, tandaan ho natin na ang minimum wage ay ang floor wage, hindi ho siya ceiling wage. Pangalawa, ang nagtatakda po ng minimum wage ay isang tripartite body composed of government, labor, and management sectors, at ang current system po natin na regional wage setting ay naaayon ho sa kung ano ang isinasagawa ring wage setting sa ibang bansa, no? Pangatlo po, inaanyayahan ko kayong bisitahin yung aming social media accounts, ang amin pong website. Kung gusto nyo rin pong matuto tungkol sa aming productivity trainings at gusto nyo manghingi ng technical assistance sa amin. Sayang ho kasi dahil libre ho ito. Libre ho ito. So, maaari po kayong lumapit sa amin, sa aming mga regional boards kung nasaan ho ang inyong mga negosyo, and we would be so happy to assist you po. Wow, talaga naman. Okay. Ayan, narinig niyo yan, ha? Sabi ni DED, yung minimum wage, hindi ceiling. Yes, floor yun. Floor yun. Kung mas skilled po kayo, mas mataas. Yes, dapat nagre-request kayo ng mas mataas na sahod. At saka siguro liwanagin lang natin, syempre, every region has its own level of minimum wage. Tama po ba? You're correct. Ang mahalaga doon, kahit na ano yung level na minimum wage nyo, hindi kayo dapat bababa doon. Yeah. Yun, Ayan. Alright, sige. Thank you very much. Naku talaga naman. Yan, maraming salamat po ulit. NWPC Deputy Executive Director Pia Charmaine De Jesus. At dyan po nagtatapos ang ating diskusyon sa trabaho at minimum wage kasama ang NWPC. Dako naman po tayo sa mga balita. Dole News Updates. Alright, para po sa ating mga balita, ito na, para naman po ibahagi ang ilan sa mga aktibidad ng DOLE nitong nakaraang buwan. Narito po ang ilang good news mula sa Department of Labor and Employment. DOLE at PBBM pinangunahan ng pagtulong sa ilang pamilya sa Bicol. Noong March 7, higit sa 3,000 manggagawa sa Camarines Sur ang tumanggap ng 13.2 milyong sahod mula sa Tupad Program sa isang payout ceremony na ginanap sa Fuerte Camarines Sur Sports Complex sa Pili. Pinangunahan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang trabaho at serbisyong pangkalusugan sa Bagong Pilipinas na nagpakita ng dedikasyon ng administrasyon na solusyonan ang mga isyu ng kawalan ng trabaho. Isinagawa rin ng trabaho sa Bagong Pilipinas para sa 4-piece job fair na may 2,000 job openings kung saan 26 sa mga benepisyaryo ng 4-piece ang natanggap agad habang 26 pa ang malapit ng ma-hire at 74 ang nakapasa sa kwalifikasyon. DOLE nagbigay ng higit 7 milyon tulong sa kabuhayan at trabaho sa Samar. Namahagi ang DOLE Eastern Visayas ng kabuang 7,484,350 pesos para sa kabuhayan at tulong sa trabaho sa pamamagitan ng trabaho at serbisyong pangkalusugan sa Bagong Pilipinas. Pinangunahan muli ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kaganapan na nagbigay diin sa mga programa at serbisyo ng DOLE, DSWD, DOH at Department of Agriculture. Kasama ng Pangulo si DOLE Secretary Bienvenido E. Laguesma upang pangunahan ng payout ng tupad at ang pamamahagi ng livelihood grant sa mga benepisyaryo. Nagsagawa rin ng mini job fair ang DOLE Regional Office 8 kung saan nag-alok ng humigit kumulang 3,000 local at overseas job openings mula sa 15 employers at recruiters.
natin, 51 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon at yan po ang mga ilan sa mga good news. Empleo at paggawa. Good news sa empleo at paggawa na dala-dala, of course, ng Department of Labor and Employment sa araw na ito. Sa ating mga kamanggawa at taga-subaybay na gustong lumapit sa Department of Labor and Employment o kung kayo ay may tanong kaugnay sa labor or kung may nais po kayong malaman o ireklamo, tumawag lamang kayo sa DOLE Hotline 1349. Ulitin ko DOLE Hotline 1349. Maaari din po kayong mag-send ng email sa hotline. Ito yung hotline address. Ito yung email address hotline 1349 dole.gov.ph. One word lang po yun Ulitin ko, hotline 1349 dole.gov.ph o dole.gov.ph o magpadala ng mensahe sa kanilang official and verified Facebook page ng Department of Labor and Employment. Patuloy nyo po kaming subaybayan sa aming mga susunod pang episode tuwing Biyernes mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lamang yan sa Dole at your service sa Bagong Pilipinas. Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.